Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro. Ako po si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Balitaan ko lamang po kayo, although alam nyo na rin naman sana, nasa page natin sa TDC, no, na bukas po no, ay matutuloy na yung pulong, yung dialogo ng TDC leaders at mga opisyal ng Department of Education. In particular, tungkol po ito doon sa medical allowance. Na sana yung medical allowance for this particular year, no, for fiscal year 2025 ay ibigay na lamang ng cash. Bakit? Ang simple lamang pong dahilan, sapagkat halos lahat po tayo ay nakapag-undergo na ng medical examination, which is annual, compulsory, but should be free. Pero tayo na yung nagbayad niyan. So, kung hindi may papasok o hindi makakapasok nitong HMO, ibig sabihin, for the first time na sana ililibre tayo ng Estado since 1966 na meron tayong batas dito po sa free medical examination ay hindi pa rin natin nakuha, di ba? Kaya siguro bigay nyo na lamang ng cash, kumbaga i-reimburse nyo na lamang po sa amin, po. Pero hindi po ito napagbigyan ng DepEd. Dahil doon sa DepEd Order number 16, Series of 2025, HMO type pa rin ang default dito sa 7,000 medical allowance. Ibig sabihin po dito, hindi sa atin ibibigay yung 7,000. Kung nag-abono ka na ng medical examination mo, ay wala na yon, ikaw na naman ang magbabayad noon, kagaya ng mga nakalipas na taon mula noong 1966. Ang usapan po natin ito bukas doon sa Department of Education. Siyempre, hindi naman tayo natin basta-basta ito isusuko, di ba? Although naunahan, nauna silang naglabas ng order kesa doon sa ating dialogue, di ba? So, inaasahan sana natin, yung resulta ng dialogue natin ay makukonsider. At yung resulta ng survey ay makukonsider. Yung resulta rin, ng mga public posts, sentiments ng ating mga teachers ay makukonsidera din bago maglabas ng DepEd order. So, kaya naman po, sabi ko nga po, kahit naglabas sila ng DepEd order, tungkol dito sa medical allowance, tuloy pa rin at relevant pa rin yung dialogue po natin. Unang-una kasi, sabi nga po natin, pwede pa rin natin itong iapila. Aapila natin sapagkat kung wala namang lalabaging batas yung Department of Education o sila ay hihingi ng pahintulot sa DBM para sa cash release, ay wala namang magiging problema. That's one. Padalawa, hindi lamang po medical ang usapin po dito. Marami pa po tayong usapin na kinakailangan nating iklaro sa ating Department of Education. Di ho ba? Magbubukas yung klase natin ngayon. Meron tayong pilot implementation ng senior high school program. Issue pa rin sa atin mga kapatid yung workload. Yung DepEd Order number 5. Di ba? Tungkol yan sa workload at saka vacation service credit. Di ba? Issue din po yung mga concerns ng ating mga head teachers. Issue din natin yung DepEd Order number 20, yung implementation ng career progression. And in fact, issue din nga po pati yung joint circular nila with the Civil Service Commission. At marami pa pong iba, di ba? Marami pa po tayong mga kinakailangan po na pag-usapan sa Department of Education. Kaya sabi ko po sa inyo, whether meron na o wala pa nitong DepEd Order number 16, medical allowance, still yun pong ating dialogue ay relevant. At yung dialogue na yan ay magaganap po bukas, Thursday. Kasama ko po ang ilang mga leader ng TDC sa Central Luzon, Calabarzon, at Metro Manila. At may kipag-usap po tayo sa mga DepEd officials. Bago ko pala makalimutan, mga kapatid, kung meron pa kayong mga ilang mga mensahe, ilang mga issues, ilang mga concerns, natitignan namin kung pwedeng i-raise po bukas, paki-comment lang po dito. Maraming salamat po again. This Benjo Basas of the Teachers Dignity Coalition. Mabuhay po tayo lahat.